Good morning. Ayan, nag-umpisa naman ang aking aso. Ayan. Very early in the morning. Good morning. Ayan. Sa mga Bisaya, maayong buntag. Mga Bisaya, maayong buntag. So good na sad ko. Ginoo. Tapos na ako sa kabila. Ayan. Mauni. Mauni. Ang trabaho sakit akong kamot. Daghang tanom din napita Pero may pinakadaghan nga tanom yun. Kini. Uni ang pinakamaraming halaman. Tingnan mo. Ayun, ang aso ko. Naglaro ng bulaklak. Ayun, Diyos ko. Sakit ng kamay ko. Sa tulog ko siguro naipit. Ayan. Dito na naman si ako. Diba? Dire na naman pod ko. Kaya pagkahuman aning trabahoan mubalhin na punta dito. Kuan, sulod. Kay inaana po ko daghang trabahoon dagto nga kinahanglan nga akong trabahoon kay nanahi ko gahapon. Napay tahiunon ako, hipuson ko na siguro to sa pagkaha. Kinahanglan human ng trabahoon. Isa ka semana na lang moabot na sila. Yes, pastilan. Ayan. Ayun, di ba? Mauni siya. Mauni siya ang atong trabaho. Oo ko. Dili mahimo ta magtiaw-tiaw kay kung tiaw-tiawan na to tong trabaho. Ang atong mga obligasyon kada adlaw ma-fire out sa atong amo pag-abot nila nga ang mga bulak dili matiman walay mga sagbot panghuaan pa nako sagbot kung mga adlaw siguro or sa Sabado ako na siyang kuag sagbot tanan pero pag-abot nila sa sunod semana limpyo na ang pananaw ang driver basta kuan igura man na moduaw na ako diri gud na igura siya moduaw na ako og anhi tanawon lang ko niya kadali yan diba kaya ayan basa pa naman siya basa pa tingnan mo guys basa pa naman yung yung sa taas yung view sa taas diba haba ng building dati nasa 31 floor ako nasa pinakamataas tapos yung pupunta ako sa hanggang taas minsan maisip ko yan nangangarap lang ako makarating sa pinakamataas sa tuktok niyan sabi ang haba naman ng pangarap diba walang masamang mangarap diba sabi nga nila sa totoong buhay hindi walang masarap mangarap gaano man kahaba ang building na yan ayun nakarating ako sa pinakatuktok niyan para lang mag CR ay Diyos ko Ginoo ayun kaya sabi nila ang kasabihan hindi masarap mangarap kasi kung may pangarap ka magpursige ka gagawin mo yung gusto mo para marating mo yung gusto mong marating di ba gusto mo makuha di ba gusto mong mapuntahan ayun di ba kaya fight lang tayo guys tayo mga OFW kailangan natin ng determinasyon yung determinasyon ba na huwag natin sabihin na uwi ako na puro resibo wala akong makita resibo lang ay naku huwag kayo papayag na ganyan Ginoo ko hindi kahit marami akong resibo na dala kahit may akong resibong dala so wala akong dalang pera hindi porket walang dalang pera walang nakita sa pinaghirapan huwag mo kayong pumayag na ganyan nasa atin yun di ba kailangan nakasit lahat yung pagtatrabaho natin kasi yung pag-abroad natin hindi yun hindi yun habang buhay darating arawin na tayo Ginoo di ba kahit nga ngayon gusto na natin umuwi kaso lang kailangan pa tayong meron pa tayong gawin meron pa tayong mga palak meron pa tayong balak meron pa tayong mga plano sa buhay yung bahay natin hindi pa natapos yung ganyan meron pa tayong bayaran meron pa tayong kukunin di ba kaya tulad dito sa Taiwan. Itong Taiwan 12 to 14 years lang dito yung mga caregiver, caretaker, mga factory worker. Hindi tulad ng Middle East na hanggang 20 years Dito 12 to 14 years yata Pagkatapos niyan, uuwi na tayo. Hindi na tayo pwede mag-apply dito. Pag matandaan na tayo, mag-a-apply ka pa. Hindi ka na matanggap ng ibang bansa, sa ibang lugar. Kasi tulad ko, di ba?
kung ano, ganito, 45. Hindi ako pwede mag-apply ng Taiwan kung first timer ako. Kahit ex-abroad pa ako kahit ex pa ako sa Middle East ba, ganyan, o saan. Basta hindi ako ex-Taiwan, kung baga first timer ng Taiwan, hindi ako pwede mag-apply dito kasi hindi sila magtanggap niyan. Ano lang, 23 to 41 years old yung tanggapin nila na first timer dito. Tapos magbilang ka, 12 to 14 years lang yata. Pwede ka rito, kaya yung taon na yan na pamalagi mo dito, na gusto mo andito ka. Talagang isipin na mabuti na sa mga panahon na yan. Kahit hindi mo matapos ang 14 years na yan, meron naman tayong makita sa buhay sarili natin, di ba? Kaya kailangan isipin natin na pag-uwi natin, kahit papaano meron tayong mapakinabangan sarili, meron tayong makita sarili natin, meron tayong makita sa mga lahat na pinagpagura natin sa abroad, diba? Hindi lang yung kita mo yung anak mo na pinapakain mo, hindi. Siyempre, obligasyon mo yun anak mo, paaralin mo. Kaya nga tayo punta dito kasi paaralin mo. So, yan talaga ang pinaka natin na bakit tayo nag-abroad, diba? Nag-abroad tayo dahil gusto natin mapakain natin yung pamilya natin. Mayroon tayong maibigay, bigyan sila ng maginhawang buhay, di ba? Ayan. Kung hindi natin isipin yan lagi, ganyan lagi ang isipin. Yan lagi iniisip ko dito eh. Ayan. May nag-ano sa akin. May nag-message. Kung hindi natin iisipin na kaya tayo pumunta dito dahil pamilya, minsan baka mapariwara tayo eh. Marami yan eh. Hindi naman na nagsabi ako na kung maraming napariwara. Kaya bukod sa pag-iisip mo na higit sa lahat, pray ka rin. Pray mo na sana walang mga masamang yung mga masamang tentasyon, di ba? Di ba? Kasi marami eh. Isa akong FW, marami akong nakikita diyan na maraming ginagawa ng mga hindi maganda. Pero buhay nila yan, hindi ko naman din buhay yan, di ba? Yung gawin lang natin, yung anong meron na tayo, anong tama sa atin para sa pamilya. Kasi alam naman nila yung buhay na anong ginagawa nila. Kaya lang, minsan, dahil sa hindi na maisip na tama yung ginagawa. Tao lang tayo yung magkamali eh. Kaya may chance din silang magbago. Kaya lang minsan, darating doon sa punto na nakakahiya na, di ba? Ako naman, hindi ko iniisip na yung iniisip ko pamilya ko eh. Kasi wala lang ibang importante sa akin, anak ko, pamilya ko, anak ko. Kasi wala naman tatay yung anak ko. Kung mag-isip ako na hindi maganda, kawawa naman yung anak ko. Kasi mo, di ba? Kaya, isa lang yung anak ko guys, isa lang yung anak ko babae. Pero hindi ko pagpapalit yan. Pero ka-importante ang anak ko eh. Kaya nga ako nag-abroad eh. Dahil para sa kanya. Ayaw kong lahat ng hirap na naranasan niya. Kaya gagawin ko lahat. Kaya lagi kong ginano sa anak ko na maintindihan ako na kung bakit ako nagtrabaho sa malayo para sa kanya. Yan. Salamat naman sa Diyos yung anak ko nakakaintindi. At hindi naman siya palahingi. Iba lang naman yung hinihingi niya sa akin. Pag uuwi ako, sabihin ko na, kung umuwi ako, tulad nung umuwi ako sa Agosto. Sabi ko na, kung uuwi ako, wala akong dalang pasalubong kasi nga yung amo ko biglaan yung eh. Wala akong biglaan yung na magbakasyon ako galing ng Thailand. Diretso daw ako kasi diretso sila ng Italy. Hindi ko alam eh. Saka na sinabi sa akin, may ticket na ako para Thailand at saka sa Pilipinas. Tapos wala pa akong ticket Manila to Bohol. Diba? Ang hirap. Kaya, nung sabi ko sa anak ko, sabi ng anak ko naman, kahit wala daw siyang dala. Excited yung anak ko. Basta uwi daw ako. Yun. Tuwang-tuwa ang anak ko. Masaya rin ako. Kaya lang, nung bumalik ako, noong September 8, balik na ako eh. Manila to Thailand naman ako eh. Kasi stay pa kami ng 10 days ng Thailand. Sabi na nga, yung anak ko, nagtago naman anak ko. Nagbilang kaya ang anak ko ng araw nga, malapit ka nang umalis. Mga ganyan, ilang araw na lang.
Kahit 25 days ako doon, binibilang niya yung araw na nandun ako. Tapos malapit ka ng, di ba, ang lungkot, tapos nakakaiyak. Wala akong magawa eh. Pinipindi ko nga na kailangan talaga na. Kasi nga, maliit ka pa. Walang magpapaaral sa'yo. Sabi ko, kailangan mong mag-aral. Wala tayong magawa. Basta, nandito lang si mama at kahit malayo man ako, hindi ka nawala sa isip ko. Ganun. Ganyan pinapaintindi ko sa kanya. Salamat naman sa Diyos na anak ko na may mabait naman. At inalagaan ng mabuti ng kapatid ko. Yun. Kaya lang sa akin lang kasi magdalaga na yung anak ko. 10 years old na eh. Mag-11 na yan next year eh. Kaya gustuhin ko man na nandoon ako sa kanya kung magdalaga na. Hindi ko alam, titingnan ko lang kung tapusin ko ba lahat ng taon ko dito kasi 6 years na ako dito itong March eh. Tapos mag-extend na naman ako ng other 3 years, so 9 years. After 9 years, meron pa akong 3 years ulit para maging 12 years. 12 years lang yata, hanggang 12 years lang yata dito eh. Hindi, titingnan ko kung tapusin ko yan lahat para, kasi hindi naman pwede na hindi na ako pwede mag-apply, matanda na ako, pagod na ako, pwede na ako magpahinga. 50 na ako mahigit niyan, ginoo ko, di ba? Kaya kung pwede pa, basta itong isang amo lang natin, isang employer lang, kayanin natin kasi nga hindi naman habang buhay to. Kaya ngayon isip natin habang andito tayo, habang nagtatrabaho tayo, kailangan natin ng yung mindset natin ba, yung utak natin, kailangan natin isipin na yan, para dito to, para pag uwi ko meron akong ganyan, diba? Hirap ng buhay, kaya kung umuwi ka na progresibo, tulad nung nasa Barin ako ano naman magawa ko doon, ang mura ng sahod eh, sinungaling ang mga Arabo. Yung sahod na binigay sa akin 150 BD, pagdating doon 80 na lang. Wala kang magawa, doon ka na eh. Parang nahulog ka na sa yung kabilang kamay, yung kabilang paa mo nahulog na sa hukay. Ang layo ng lugar na yun, Diyos ko. Daanan mo na lahat ng araw, daanan mo na pati lahat ng buwan. Tapos pagdating, umalis ka ng dito, umalis ka ng gabi dito, pagdating mo gabi pa rin, Diyos ko, di ba? Ang layo ng lugar na yun, Ginoo. Wala ka talaga akong pero kahit paano napabilihan ko ng gatas yung anak ko. Lakas sa gatas yung maliit pa eh. Iniwan ko kayong anak ko 1 taon at kalahati pa. Tapos nung iniwan ko siya, buti na lang yung anak ko, hindi tulad sa ibang bata na hindi lumapit sa akin. Excited pa yung anak ko pagdating ko sa airport, Ginoo. Yun pang sumalubong sa akin. Kaya hindi natulog eh. Excited na excited yung anak ko. Diba? Kakatuwa. Katuwa yung bata na iniwan mo na ganyan. Tapos pagdating mo, excited na dumating ka. Tapos parang hindi ka pa niyan tandaan na ikaw ang mama eh. Sabihin pa na ikaw ang mama Lisa ko. Mangyak-ngyak talaga ako. Tapos biniro ko, hindi, ikaw ang mama Lisa ko. Yung kalong agad sa akin. Saan ka kaya makikita ng bata na iniwan mo 1 taon kalahati pagdating mo 4 years old, tapos excited na dumating ka. Diba nakakaiyak? Oh, sus Ginoo. Talagang maisip ko talaga, namimiss ko yung mga araw na ang liit-liit pa ng anak ko. Ngayon mag-11 na. Pero masaya naman ako kahit papano. Thank you Lord pa rin. Dahil yung anak ko miss na miss ako lagi. At saka gusto niyang andyan ako lagi. Hindi yung tulad sa ibang bata na halos hindi na lumapit, hindi na nakilala. Yung mga na yan, hindi tayo nakilala ng mga anak natin eh. Yung iniwan natin na lang, 1 taong kalahati, ganyan, hindi tayo makilala niyan. Kaya nga, pasalamat ako ni God na yung anak ko nakilala ako. Salamat ako dun sa asawa kong namatay. Na kahit papano, yung ginawa niya sa anak ko na siya nag-alaga. Na yung litrato ko daw nilagay niya dan sa nakita lagi ng pagkagising anak ko, nasa cabinet daw nakadikit pagkagising, kita pagkahiga. Tapos laging tanongin na saan ang mama mo. Ayan si mama, yung nakadikit yung picture ko doon sa
sa ano. Tapos sabihin niya, mama, nasa abroad daw ako. Siyempre, di ba? Tapos kakaiyak ba, di ba? Tapos pagkatawag ako, tapos ipakinig kasi hindi pa marunong magsalita kasi isang taong kalahati, di ba? Tapos pagka ano, isang taong kalahati, sabihin na walang sinabi yung bata, nakikinig lang, tapos ano daw, na ano yung naluha daw siya, di ba? Nakakaiyak. Naiyak na ako. Kaya nga, ang sakit isipin na yung mga time na malayo kasama, di ba? Sorry guys. Kaya ako naisip ko lang anak ko, na-miss ko. Kaya, thank you guys for watching my video. See you next video. Sorry, umiyak talaga ako. Umiyak ako sa kwento ko. Pag-isipin ko kasi anak ko, nagkakaiyak, di ba? Masakit isipin. Kaya guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my video, my next video, and watch my new video, and don't forget to subscribe. Thank you, likes and share na rin. And salamat guys sa mga taga Bisaya, Luzon, Visaya, Mindanao. Salamat sa pag-view nyo sa aking video. Thank you. Umiyak ako. Thank you guys.